morning. So tapos na tayo magpa-PMS. So i-review natin si Jetour. So for the first 5,000 kilometers, kung ano yung masasabi ko, kasi I've been looking for a review sa YouTube about Jetour, kung ano yung mga positive, negative, actual use. Kasi syempre yun yung gusto mo makita di ba? Kung ano yung actual use, or ano talaga yung parang pinaka-naging problem, ganyan. Kasi so far pa naghahanap ako sa YouTube, parang more on mga technicals, parang presentation lang about Jetour, ganyan. So parang basically parang more on ano lang, parang pinapakita pa lang nila yung mga yung mga selling points ni Jetour. Wala pa akong mahanap talaga na problema, ganyan. Ang hirap makahanap tsaka yung mga reviews na nakikita ko is more on mga nasa ibang bansa, mga UAE, ganyan, Dubai. Pero yung talagang from Philippines, wala pa akong makita. So yeah, siguro it's about time I'm going to review about Jetour T2. Okay, so start tayo with performance, tsaka yung power niya. Everything is good. Especially kapag nilagay mo na sa sport mode, kapag nasa sport mode ka, very aggressive yung power niya, as in talagang mararamdaman mo yung power niya when you gas, you accelerate, talagang mas mabilis siya compared dun sa mga eco mode niya o X mode niya. So usually ginagamit ko yung sport mode kapag gusto kong mag-overtake ganyan. And then yung sa mga naman pa-incline ganyan o off-road, okay din, kasi nga ang style ni Jetour is parang everything's automatic na, so yung 4x4 niya tumutulong siya kaagad kapag kailangan. Kapag tingin niyang kailangan yung 4x4, on niya kaagad yung 4x4 niya. So yeah, maganda rin dahil nga ganun siya. Okay, so next is comfort. Comfort naman, sobrang comfortable ni Jetour. Wala akong masabi. Talagang pati yung pag-steering wheel mo, ito yung steering wheel mo, nasa change nga pala to. Pwede siyang, currently nandun sa gitna, sa middle. Meron pang mas malambot dito, at meron naman yung mas matigas. Ngayon pa lang, sa middle pa lang, okay na siya, malambot. Never tried pa yung, siguro try ko next time yung pinakamalambot niya. Pero sa ngayon okay na ako sa normal. Happy ako. Dinadrive ko nga pala before is Honda. Dinadrive ko yung isang car ko is Honda City. Si Honda City before, nalambutan na ako doon. Pero nung nasubukan ko Jetour, mas nalalambutan ako kay Jetour. Okay. Comfort at what else? Siguro yung pagiging matagtag, isa sa mga nagiging questions natin, kung matagtag ba. Hindi matagtag si Jetour. Ang sarap niya i-drive, para ka nag-drive ng kotse, ng sedan, ganyan. Hindi siya yung parang ibang brands ng mga SUV na sinasabi nila matagtag daw, ganyan. Ito hindi. Okay. Tapos pati yung mga chairs niya, very comfortable. Meron din siyang mga aircon. Merong aircon yung seats, pwede mo i-activate lang, i-on mo lang. And then maluwag yung nyo, yung space for the legs. Pati sa likod, back passenger, tsaka dito sa driver side, lahat maluwag. Siguro ang pinaka na lang is yung storage, medyo masikip siya. So yeah, might as well gawin nyo rin yung ginawa ko, maglagay kayo nung parang bakal kung gusto nyo. Option nyo na lang yon, mabibili naman sa China. Yan, yung bracket na yan, para at least magamit nyo yung taas. And mas nakaayos na yung mga gamit, especially kung magka-camping kayo. Meron na kayong mga gamit na hindi nyo na kailangan ilabas pa ng bahay, kasi syempre kung nagka-camping ka, minsan ang daming gamit, di ba? So siguro yung mga tent, iwan mo na dyan, yun lang. Kasi the rest, yun yung mga kailangan palinisin, ganyan, yun yung mga ilalabas nyo na lang. Okay, so we've talked about comfort. Forma, looks, yan talaga. So sa looks, talagang okay si Jetour. Talagang pogi siya, maraming tumitingin palagi kung particular kayo sa looks. Yan, macho tignan, laging tinitignan. Comparing yung looks ni Defender kay Jetour, for me lang naman to,
Ako mas gusto ko yung looks ni Jetour in terms of looks. Kasi parang yung sinasabi nila magkamukha, si Jetour at saka si Defender. Pero kung in terms of looks, ako mas gusto ko si Jetour. Ano ko na naman yun, opinion ko lang naman yun. Okay, so what's next? Gas consumption is 6 kilometers usually, yung mga city driving. Mababa na yon, 6 kilometers. Minsan naging 7, 8, ganyan. And then pag highway naman, kaya mag 10, 11, ganyan. Yan yung consumption niya. Kung malakas ba yon? For me, okay lang. Tama lang yun. Kasi for an SUV, mabigat-bigat din si Jetour, and then may turbo siya, and then meron din siyang 4x4 na ina-activate niya every now and then. Okay siya, not bad. For me, okay yung gas consumption niya, walang problema yun. And by the way, yung mga gas consumption, siguro kung bumili ka ng ganitong kotse, Jetour, hindi na rin siguro ganun ka big deal sa'yo dapat yung gas, diba? Pag bumili ka ng SUV, not just Jetour, o basta something na medyo price point na ng mga 2 million pataas, ganyan, diba? So I don't, pero yun na lang, sinasagot ko na lang din para sa mga questions about gas consumption, no? What else? For the, what else ba ba ang kailangan natin pag-usapan? For the price point of 2.5M, kung ano yung makukuha mo sa Jetour, for me, sobrang okay. Kasi yung mga technology na kasama kay Jetour, katulad na lang yung cruise control na parang adaptive, yun isa sa mga pinakagusto ko. Dahil pag nagdadrive ako, mapa traffic or hindi, kaya niyang mapa-traffic or hindi, kaya niyang mag stop. Parang ano siya, so let's say nag-stop yung kotse sa harapan mo, mag-a-adapt lang siya, i-stop din siya, hindi nawawala yung cruise control. Nawawala lang yung cruise control niya is kapag brakes ka na. Pag ginamit mo yung brakes mo, yan, may stop na siya, di-disengage na yung cruise control mo. So kasi yung mga cruise control before, parang once na merong kotse sa harap, hindi siya mag-auto stop, diba? Parang kailangan mo talaga mag-brake, and then wala na, disengage na yung cruise control mo. Talagang pang highway siya. Pero ito kasi kay Jetour, kahit nasa city ka, pwede mo siya i-on. Kasi nga, yun nga, hindi siya nawawala. Mag-i-stop siya, sarili niya, sa under siya ulit kaagad. Isang initiate lang ng cruise control, tuloy-tuloy na yun. And makakontrol mo rin yung speed niya dito sa steering wheel. And kung gaano kalayo yung gusto mo sa kotse bago siya mag-stop, ganyan. So isa yun sa mga technology na gusto ko kay Jetour. And then yung mga yung mga parang safety features niya, gusto ko rin. Yung mga parang sensor niya, kasi parang punong-puno ng camera si Jetour. So all around dami siyang camera. And then pag makikita mo, parang may mga tumutunog, may mga signal na kunyari magre-reverse ka, sabihin niya sa'yo kagad na may paparating na kotse, kahit hindi naman kita sa camera mo yun, hindi kita ng camera mo, parang meron yung sensor niya siguro sa left, sabihin niya may paparating dun sa facing, makikita mo dun sa monitor mo na merong paparating na kotse. Tinuturo niya lang. Okay, so yeah, for the price point, gandang presyo, it's a buy for me. Kahit kung tatanungin nyo ako kung bibili pa ba ako ng Jetour, yes, bibili ako ng Jetour sa lahat ng mga sa lahat ng after 5,500 kilometers. No bias to, walang kahit anong bias to, talagang sariling feedback ko to basing sa paggamit ko. Okay, so what else? Positive, negative feedback about Jetour. So yun yung mga positive, nasabi ko na lahat ng mga positive niya. So okay tayo sa looks, okay tayo sa power, okay tayo sa presyo, comfort, okay din tayo.
Gas consumption, okay din tayo, no problem. Service, maintenance, okay din naman. Okay din actually, okay din. Siguro marami lang nagpapa-PMS talaga lately nung tumawag ako. Kasi ang yung sinabi nila sa akin, 2 weeks daw before nila ako mabibigyan ng schedule, which is tagal nun. Usually kasi sa mga ibang brand, diba, mabilis lang. Okay, so yun nga, ang bad review ko lang is yung gearbox. Gearbox is nagkaroon ako ng problema sa gearbox nung nag-river crossing ako, which yung tubig nun sobrang baba lang, although mabato siya. So siguro pag umaandag at umatalsik yung tubig, pero I'm sure konting-konti lang yung tubig na tumalsik. And then siguro nabasa yung gearbox. Nung nabasa yung gearbox, automatic parang nagkaroon na ng problema dun sa gearbox. Parang nabasa siya, so parang ayaw na mag-change gear. Okay, so although pwede nyo naman, I think pwede nyo na pa rin naman gamitin yung manual mode niya. So may paddle shifters naman tayo, pwede natin ma-change gear yun. Pero yun nga, ang concern ko lang doon is ang baba ng tubig, natalsikan ng konti. Parang kulang sa waterproofing, I guess, ganun. Kaya nagkaroon ng nabasa yung gearbox. Although kinabukasan naman nawala na rin naman siya kaagad. Nawala na rin kaagad yung yung error na yon. Siguro natuyo na rin kasi. Natuyo na kaagad kinabukasan. Okay. So ito yung pumunta ako sa Camp Boa. So yung papunta, no problem. Yung pauwi na kami, yun, tsaka lumabas yung ganun. Siguro nga dahil nabasa daw yung gearbox. Ganyan. And another thing is yung sa Campwell naman. Yung nag-Campwell ako, nung may balahaw, although marami kasi akong off-road, no, medyo siguro gamit din yung 4x4 dahil ma-off-road si Campwell. And then parang medyo nabalahaw dahil yung sun malambot. Kapag nahihirapan siya, pinapatay niya yung power. So parang sinasabi niya na nag-heat up yata I think yung gearbox din yan. Nakalimutan ko lang, di ko kasi na-record, sayang. Pero parang may nag-heat up, so pinapatay niya yung power. So siguro parang security feature niya lang din yun. Hindi ko lang masabi kung good or bad. Kasi nga kung sa ibang kotse yan, walang masyadong technology, tutuloy-tuloy yun. Parang hanggang So ang positive doon is parang natutunan mo na hindi mag-work yung ganito, i-stop niya. Ang ginawa ko, diretso ko yung steering wheel, push ang power, ayun, tapos okay na, nakaalis na ako doon. Mali lang pala yung ginagawa ko din kasi yung steering wheel ko nakakaliwa or nakakanan, ganyan. Okay, so yun lang naman so far yung negative na masasabi ko kay G-Tour, yung dalawa. So gearbox, and meron pa pala isa pala yung sa pag nag-start ka ng sasakyan, yan, minsan may mga error siya kung anong error makikita mo, which kapag in-start mo parang wala namang problema, parang paminsan-minsan lang yun from time to time, parang meron siya mga error, siguro sa dami ng technology kasi ng kotse, parang minsan sabi siya AEB error, ganyan. So ang ginagawa ko na lang minsan, on off ko na lang ulit para sure lang, pero parang wala namang problema, may i-start mo pa rin naman siya. So yun lang siguro yung mga kailangan nila i-improve pa doon, yung mga ganun minsan na syempre kahit pa paano yung mga ibang tao magiging concerned about doon, di ba, na parang nagkakaroon ng error sa pag-start. Pero pag i-start mo, wala naman talagang error, parang lang. So isa yun sa mga kailangan siguro ma-fix ni G-Tour. Other than that, wala naman maging problema. Very minor na siguro yung iba. Meron siguro ito, yung sa side mirror ko, minsan yung side mirror ko ayaw tumupi. Kapag pinapatay ko yung left side ko, ayaw tumupi. Ewan ko, siguro although pag tinapik mo na ng konti, okay naman na. Siguro na nauntog nung may mga naglalakad, nauntog yung side mirror mo, medyo nagka-problema yung sa akin. So no big deal. I'm sure hindi man mangyayari to hindi naman to normal dun sa mga iba, sa ibang mga ibang bibili ng G-Tour. Okay, I think that's it. My next review about G-Tour siguro when we reach mga 10,000 naman, mag-review ako ulit. So if
ang conclusion ko dito is it's a buy. Kahit ano mangyari, it's a good buy. Considering everything, price point out and everything, lahat, it's still a buy for me. Malalaman natin sa pagtagal, syempre, yun nga yung sinasabi nila kung gaano ka-reliable. Kasi it's, ang thinking ng mga tao, it's China brand yan, eventually may sira yan, ganyan. Syempre, China pa-improve alam naman natin yun. Nakikita naman natin yun, talagang si China malaki na ini-improve. So, malalaman natin siguro when we reach 100,000 kilometers, diba? Usually, ganyan natatapos ang mga warranty ng mga ibang kotse, diba? So, which is around 5 years yun usually. 5 years or 100,000 kilometers. So, currently sa 5,000 pa tayo, malayo pa tayo doon. So, yeah, mag-feedback ako from time to time kung ano yung mga na-encounter ko. Pero sa ngayon, talagang good buy siya. And I'm sure kapag bumili kayo, matutuwa rin kayo doon sa Jetour compared dun sa mga other same prices na brands. Alright, thank you. See you on my next content, next vlog. Bye bye.